Gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. So meron po tayong natanggap ngayon via Lalamove. Okay, so ito po ay panel gauge po ng Hilux. So 2012 model. So ang issue po nito ay yes, usually po yung sa gas gauge pa rin po, yung naka 1/4 siya pero wala nang laman yung tangke. So, ngayon po ay araw ng Martes, November 7, okay, 2023. Okay, so shoutout po kay Boss Leopoldo Aison Cerda Jr. So, from ano po to, from Lipid, Binangonan, Rizal. Okay, from Binangonan, Rizal. So, marami na po tayong mga kaibigan dyan sa Binangonan, Rizal na nagpapalalamove kasi po medyo malayo po sila doon sa area ko, sa area ng service ko kasi tiga dito ako sa Cavite. But then, doon po sa description ng bawat vlog ko, makikita niyo po doon na meron po akong schedule sa Quezon City Circle. So sa mga taga Maynila at malapit doon sa area, doon lang po sila napunta kapag Sunday. So paki-check niyo na lang po. Okay, so ito po, buksan na po natin, no? Ito po ay kanina ko lang po na-receive to. So okay. Kanina ko lang po siya na-receive, then yun nga po, medyo may katagal. Actually, hindi naman po ganun katagal ma-deliver ng mga Lalamove riders. As long as ito lang po yung priority ng mga rider. Kasi minsan yung mga rider natin, pagka malalayo yung area na pag-delivera nila, na pipick up po sila ng iba pang mga isasabay nila. So, ito. Yan. Okay. So, ayan, buksan na po natin, no, mga kaibigan. Okay. So, ito po, hindi naman natin gagalawin itong loob, no. Hindi natin tatanggalin. Ito lang pong likod. Ayan. Itong likod po. Hindi ko alam po kung ito po ay parang nabanggit yata po ng ating customer. Ito po ay parang na-repair na. Hindi ko po alam, no. Pero, I don't know kung ibang customer po yung natawag sa akin. Pero malalaman naman po natin ito. Okay. So, buksan natin itong likod. So, ayan. Okay. So, marami na po nagpapadala sa akin ng ganito. Iba-ibang lugar po. Sa Pilipinas, meron pa nga po sa ibang bansa din. So, pinapaship lang po nila. Pag sa ibang bansa po, ang gamit po nila ay tawag dito yung pag DHL. Pero pag dito lang sa atin, ano lang po yun, tawag dito yung LBC or JNT lang po. Okay. Yun, tama nga po yung information ng nabanggit ng customer ko. Ito, nagalaw nga po yung mga resistor. Okay. So, ang ginawa po dito, hininang lang po. Okay. So, hininang lang po siya. Pero, pagka ganun po kasi minsan, pag hindi kabisado at hindi talaga pinalitan yung pyesa, bumabalik or talagang hindi nakikure yung problema eh. Minsan ganun pa rin, minsan bumabalik. So, yun po. Ito po, papalitan po natin siya kasi malamang po ito ay may problema na po talaga siya. Talagang hindi po siya makukuha ng merong ala jamba na nakukuha sa hinang, pero in future kasi bumibigay din kasi po medyo yung rating po kasi ng current rating ng piyesa na nailagay po dito ay medyo mababa po. So kaya ito tataasan natin ng current rating ng value niya, kaya ito papalitan po natin. So, kailangan po talaga to be honest, kailangan po talagang palitan ng pyesa. So, kung hihinangan nyo lang po at your own risk po siya. So, pwede pong umubra, but then, hindi po natin alam kung tatagal siya or mas lalong magiging grabe yung sira. Kaya mas prepare po natin ay palitan na po siya ng buo. Okay. Papalitan po natin siya, no? Ng buo.
Then lilinisin na rin po natin, di maganda kasi yung pagkakainang. Masyadong ano kasi ano yung hinang masyadong makapal, pwedeng magkas ng pagkadamage sa ibang pyesa. Okay. Ayan. Okay, tatanggalin natin siya. Yung iba nga po, mga nakikita ko nito, pag hindi nila nagdi-DIY po sila, tapos masisira nila, talaga namang halos masunog po yung yung PCB kasi nga po medyo maselan po siya, so talaga kailangan po yung expertise po. Okay. Mapagtan po natin yung bago. Saka mas maganda po, mas mataas yung rating ng kuryente niya. Yan, okay. Marami po yan, no? Sensor po yan lahat. Hirap talaga po pagka ano siya, hindi pinagda ng buo yung pyesa. So ito, papunta na po natin siya. Ito mas mataas po yung rating nito, no? Pero yung size niya almost similar lang, pero ito mas makapal ito at mas maganda yung quality niya. Okay. So ayan, okay. So siya nga pala, doon sa description ng aking vlog, makikita nyo kung saan po ako nagawa pagka weekdays at saka weekend. So check nyo na lang po doon. So ang idinagdag ko lang naman po doon sa aking location kung saan po ako nagawa ay doon po sa Chaong, Quezon. Kasi napasyal po ako doon. Kaya yung iba po ng mga taga Lucena, taga Bicol, o taga doon na rin po sa Quezon, yun, dinadayo po ako doon sa lugar na yun kung saan po ako nagawa. Doon na lang po sila napunta kasi mas malapit po. Check nyo na lang po doon saka yung cellphone number ko po andun din po sa description ng YouTube ko. Although yun pong messenger ko iba po doon sa pangalan ko doon sa YouTube, kaya kung i-message nyo po ako, text nyo muna po ako, tapos ibibigay ko po sa inyo yung messenger name ko para doon po tayo mag-communicate kung meron po kayong nice inquire, nice itanong. Kasi pag YouTube, ang medyo minsan may matagal yung yung hindi siya real time, so kailangan talaga maghintay bago mag-update yung reply. Okay. Ayan. Ayan. Okay na po ito. Ayan. Ingat lang po sa paghihinang kasi medyo maselan din itong pyesa na ito. Okay. Ayan. Tapos linisan nyo lang po ng alcohol para medyo presentable. I-post ko muna po yung video. Kuha lang po ako saglit ng
alcohol panlinis. Yan, ito linisin na po natin. Ito isang hindi po ito ordinaryong alcohol. Isa pong itong chemical kung saan po ginagamit siya talaga dito sa mga electronics industry. Para po talaga po sa PCB. Kasi yung alcohol po na household na alcohol, hindi siya nakakalinis ng sobrang linis na gagaya nito. Kasi pang household lang po yun. Ito talaga ayan, nakakatanggal po talaga ito ng mga residue. Okay, at saka mga itim-itim ng PCB. At nagiging po siya, makintab. Parang bumabalik sa pagkabago yung inyong PCB po. Ayan, ganda na. Okay. Ayan. Okay, good. Ayan mga kaibigan, okay na po ito. Good to go na po ito. So ito po, hindi natin ito may titest dito kasi po kailangan po ito na talaga nakakabit sa sasakyan kasi po yung floater niya kailangan po talaga nakakonekta at may supply. So para at least ma-monitor niya yung gas doon sa mismong loob ng tangke. Dito hindi kasi po pwede yung stand alone. So kailangan talaga nakakabit. Pero 100% po to sure po bihira pong magkaroon ako ng ganito na ganun pa rin yung issue. Talagang ito 100% po ito. Yun na po talaga yung kanyang problema. So, yan. Tapos ito po, itong mga pinagpalitan natin, ibabalik po natin sa ating customer yan. Lahat po naman ang nire-repair ko, lahat po ng mga piyesa natin, isinasabay ko po pabalik sa customer para at least makita rin po nila. Okay. Yan. So, ikabit na po natin. Ayan. Okay na po ito. Ito po pwede na po itong i-ship or i-ship bukas. Ipapabook na po ng ating customer ito para may kabit na po sa kanyang sasakyan. Usually itong mga ganito, kapag nagre-repair po ako, kailangan po talaga mabilis at maipa-ship ka agad sa customer. Kasi nga po ito ay kailangan po nila dahil yung minsan may mga sasakyan po na daily use. So, kaya kailangan po kapag kahit anong bagay po na nire-repair nyo, so dapat po be considerable po doon sa customer ninyo. So, yan po. Yun din po yung sikreto natin. No? Yan. Saka linisin nyo na rin po yung mga nagagawa. At sa ibang field, kahit sa ibang field ng issue ng sasakyan. Okay. Kasi ito, minsan lang naman po ito baklasin. So kaya isabay nyo na rin po yung linis. Hindi na po natin papakilaman po yung loob kasi wala naman tayong ginalaw. Ito lang pong likod. Nasa likod lang naman po yung mga pyesa niya. Access ito. Okay. Ayan. Okay na. So ito, i-ship na po natin to. So, wala yung box. Yan siya na, nalilimutan ko sa yung pangalan. So, Sir Leopoldo, okay na po ito. So, mga kaibigan, from Binangonan Rizal, Pinalalamog. Ngayon, okay na. Gawa na po itong panel gauge ng Hilux na merong issue sa gas. Okay? So, i-ship na po ito bukas. So, mga kaibigan, yung details po, cellphone number ko, pati yung kung saan ako nagsiservice, check nyo na lang po doon sa description ng bawat YouTube ko na naandun po, nakapost ko. Andun po kung saan po ako nagsiservice. Makikita niyo po doon. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong tiwala. Thank you po. Thank you.